Isang pagpalang araw po ang bati ko sa lahat ng buti ng tinig nito. Sumayin niyo ang pagpapala ng Diyos Ama sa pangalan ni Jesucristo, ang bugtong na anak ng Diyos na manunubos ng sanlibutan. Amen. Ang paksa kong tatalakayin ngayon ay ang Episode 4 ng The Revelation of Time through Computation or Calculation. Pinakita ko sa nakaraang kung topic na natapos na ay ang 1,656 years ang episode 1. Ang episode 2 ay ang 350 years at ang episode 3 ay ang 142 years. Ito ay nagtototal na mula 60 of creation hanggang sa episode 3 ng 600 years si Father Shem ay nagtototal ng 2,148 years ang kabuuan ayon sa aking bilang, dahil sa mula year 1 hanggang sa 600 years si Father Noah, ito sa episode 1 hanggang dito sa 600 years ni Father Shem. Kaya may sequence of time na ito, lahat may sequence, naka-sequence lang tayo ayon sa mga given ng mga banal na kasulatan. Kaya nabilang, meron na akong bilang na ipinapakita sa inyo noon. At ipinapakita ko sa inyo kung paano kukunin ang mga edad na ito. Halimbawa, blanco itong mga to dahil nga patay na ang mga tao dito sa kabila, mas maiksi ang buhay nila. Ang ginamit kong ang formula ay ang formula minus, ang the age of someone minus the age of someone when other one was born, because makukuha ang mga napifill out itong mga blanco na space na ito. Ganun lang. Itong linya, itong generation line tracer, hanggang dito, ngunit ang mga events na nangyayari sa banal na kasulatan ay dito lang sa kay Jacob. Nagtapos ako sa 39th year ni Jacob. At the same time, 99 year naman si Isaac, dahil 60 years ang pagitan nila, dahil nung isinilang si Jacob at Esau sa Genesis chapter 25 verse 26, 60 years si Isaac noon. Kung kaya ito yung 99 si Isaac, 39 si Jacob noong namatay si Father Shem sa edad na 600 years. Ang topic ko ngayon ay ang from 600 years ni Father Shem, ang kanyang kamatayan, hanggang naman sa kamatayan ni Eber, apo. Ito yung apo na niya to, dahil ang anak niya si Arphaxad. Bali, apo sa ang tawag doon, apo sa apo. Anak ni Shem si Arphaxad, anak ni Arphaxad si Sila, at anak ni Sila si Eber. Kumbaga, si Eber ay apo ni Arphaxad na anak ni Shem. Ganun na lang. So, meron na akong gawa ng generation line, may chart of generation table. Hindi ko na pakikialam itong banda rito, itong kay Abraham, nung isinilang si Abraham, nung edad ni Abraham, nung isinilang si Isaac. Dito na ako sa 39 ni Jacob hanggang 99 ni Isaac. Ito yung topic ngayon, hanggang sa dito naman sa kamatayan ni Eber, kung saan magtatapos. Ang kasaysayan ni Jacob ay ganito. Sakop na dito ay ang mga nung nagkaanak si Jacob. Dahil si Jacob noon, nung pasami sa Kanaan, ay matanda na si Isaac, at ang kanyang kambal na si Esau ay nakapag-asawa na ng dalawa. At namumblema ang kanyang ina na si Rebecca dahil sa mga kaugalian ng mga Kananea na mga asawa ni Esau. Kinausap niya si Isaac na si Jacob ay papuntahin sa Mesopotamia sa kanyang lolo Bethuel na sa kilalaban na kapatid niya, at upang doon makapaghanap ng mga pangasawa dahil ayaw niya ang mga Kananea. Nung nabalataan ito ni Esau, ay pumunta naman si Esau sa kanyang tiyo Ismael, na anak din ni Abraham, kapatid ni Isaac. Kinuhang asawa si Mahalat na kapatid ni Nebayot. So ibang ina siguro nito, pero anak ni Ismael. So tatlo na ang asawa ni Esau. Si Jacob ay wala pa. 40 years si Esau noon, 40 years din si Jacob.
Nung kinausap si Jacob, pinapunta na sa Mesopotamia. 40 years si Jacob noon, nakarating siya ng Mesopotamia. Makikita sa Genesis chapter 29 verse 20, nung pagdating na sa Mesopotamia, nakita ni Jacob ang anak ni Laban. Ito si Laban ay kapatid ni Rebecca na kanyang ina. Nagustuhan niya si Leah at mayroon pang kapatid na mas matanda ay si Raquel ang nagustuhan niya. Si Leah ay mas maganda si Raquel kaysa kay Leah na panganay si Leah. So sabi niya kay Laban, gusto niya mapangasawa si Raquel. Sa Genesis chapter 29 verse 20. At ang sabi ni Laban, gusto kong ikaw mapangasawa niya kaysa sa iba. Ngunit kung maglingkod ka sa akin ng 7 taon. Ang sabi ni Laban, umayag siya kung naglingkod siya ng 7 taon. 40 years si Jacob, naglingkod siya ng 7 taon. Pag ang 7 taon ay parang ilang araw lang at lumipas ang 7 taon, dumating ang araw ng kanilang itinakda na may pakasal na si Raquel. Ngunit pagdating ng gabi na yon, nagpahanda ng malaki si Laban, bali isang linggong handaan. Pagdating ng gabi na araw ng kanilang kasal, ang ibinigay ni Laban ay si Leah. Hindi alam ni Jacob na si Leah ang ibinigay. Gabi na, hindi alam kung sinong kasiping niya. So nagsiping si Jacob at saka yung asawa niya. Ngunit natuklasan niya sa kinabukasan, ang kanyang kasiping ay si Leah na ang panganay na anak. Nagalit si Jacob at kinumpronta niya si Laban. Bakit ganon ang kanilang usapan ay si Raquel at si Leah ang kanyang binigay. So naging asawa niya na ni Jacob si Leah at binigay ang kanyang aliping si Silpha sa edad na 47. Kinausap niya si Laban at ang sabi ni Laban, ibibigay ko sa iyo si Raquel kung maglingkod ka sa akin ng 7 taon pa. So, 7 years ang lumipas, 47 na si Jacob. Makikita sa Genesis chapter 29 verse 30. Kung maglingkod ka pa ng 7 taon pa. So, pumayag si Jacob. Pagkalipas na 1 linggong pagdiriwang ay ibinigay na rin sa kanya si Raquel. So, dalawa na ang asawa ni Jacob kasama ang mga alipin na si Silpha at ang alipin ni Laban na si Bela ay binigay din kay Raquel pang maging alipin. So, dalawa na ang asawa ni Jacob kasama ang dalawang alipin. Sa edad na 47, nagkapag-asawa na siya ni Leah at ni Raquel kasama ang dalawa pa. Sa Genesis chapter 20, binigay ang mga kapanganakan ng anak ni Jacob dito. Ito na mga givens natin. Genesis chapter 29 verse 32. Pinanganak si Ruben, unang anak ni Jacob kay Leah. Sinundan ni Simeon, Levi, at ni Judah sa makita sa Genesis chapter 32 Genesis chapter 39 verse 32 hanggang 35. Ito na ang anak klase hanggang kay Judah. Ngunit sa Genesis chapter 30 verse 25, ang sabi doon, nagpaalam na si Jacob kay Laban na gusto niyang umuwi sa Mesopotamia dahil gusto niyang ang kanyang buhay naman ay may ukol sa kanyang pamilya. Ang ibig sabihin sa edad na 47, nang nagkaanak siya ng una, ay naipanganak na ang 12 dahil ang sabi sa Genesis chapter 30 verse 23, sa wakas na nanganak din si Raquel at ang batang yun ay si Jose. So sa edad na 47 nagkaanak si Jacob na kay Ruben ang panganay, ngunit 7 taon pa ang kanyang paglilingkod para kay Raquel uli. So sa 7 taon naipanganak na ang 12 anak ni Jacob. Naipanganak na ang 12, kung kaya sa edad na 47, 12 na ang kanyang anak.
Sa 7 taon pa, 47, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sa edad na 54 si Jacob, 12 na ang kanyang anak. Kung kaya sa ginawa ko dito, ang dati kong ginawa nito, yearly, every year. Ngunit, binago ko ito dahil para bigyan ng katarungan ang itong verse na to, na 7 years ay 12 na ang kanyang anak. Kung kaya sa 47, magbilang ko ng 7, 54 hanggang 54, nagpaalam na si Jacob na umuwi na ng Kanaan. So 12 na ang kanyang anak. Para sa 7 taon na mabuo ang 12, dahil 4 ng kanyang asawa, nung nagkaanak si Leah ng 4, so na naghili si Raquel, ibinigay niya ang kanyang alipin niyang si Bella upang magkaanak ito para sa kanya. Kaya ang ginawa ko, nung si Levi ay ipinanganak, si Bella naman ay nanganak kay Dan. At nang si Judah ay ipinanganak naman kay Bella si Naphtali. At nang ipinanganak si Gad na alipin ni Leah, so, kasabay naman dito ay si Isakar. At nang ipinanganak si Aser, ay pinanganak si Zabulon, hanggang ipinanganak si Dina, hanggang sa si Jose, 12. Kaya ang ginawa ko dito, 47, ipinanganak si Ruben. Sa 48, ipinanganak si Simeon. Sa 49 ni Jacob, ipinanganak si Levi at Dan. Sa 50 si Jacob, ipinanganak si Judah at si Naphtali. 51, ipinanganak si Gad at Isakar. Sa 52, ipinanganak si Asher at si Zebulon. 53, pinanganak si Dina, at 54, ipinanganak si Jose. Kaya meron itong ayon sa mga banal na kasulatan, hindi literal na nakasulat, ngunit kung ating unawain, kailangan kung kagaya nitong 12 ang kanyang anak, 7 taon na lang ang natitira dahil nagpaalam na siya sa pagkatapos ng 7 taon. Ibig sabihin tapos ng 7 taon, 54, 12 ang kanyang anak. So ito ginawa ko, mayroong 4 dito na magkasabay para hindi lang lalampas sa 54. So hanggang 54 na si Jacob. 54 si Jacob, isinilang si Joseph. Binigyan ko tong mga spaces hanggang sa dito sa 17 si ito sa isa, binigyan ko lang ito sa isa. So, ito lang, parehas lang din to, kinopya ko lang uli. Yung 17 sa makatuwid nung may panganak na si Jacob ay kinausap ni Jacob si Laban. Gusto niyang umuwi ng Mesopotamia. At ayaw pumayag ni Laban dahil pinagpala si Laban sa magitan niya. At gumawa si Jacob ng kasunduan na ang mga tupang itim, ngunit bibihira ang magkaroon ng tupang itim, at ang mga bisirong kambing na matagpian, yun na lang ang kanya. At ang iba, lahat ay kay Laban na. Pumayag si Laban, ngunit ng araw na iyon, inihiwalay na ni Laban ang mga tupang itim at ang mga bisirong kambing na matagpian, at pinaalagaan na ng kanyang mga anak, kinuha na lahat. So 0 pa si Laban dito. So sa 54, kung kaya ang sabi doon na si Jacob ay naglingkod ng 20 years kay Laban, mula 20 years ang kanyang pinaglingkod, hanggang 60 years ang kanyang paglilingkod kay Laban, hanggang sa siya nilayasan ni si Laban, siya umalis na. Nung pag-alis niya sa
mula Mesopotamia ay dala niya ang kanyang mga ari-arian, kanyang naipon na kayamanan, mga asno, mga kawan, mga alipin. Dala na niya hanggang sa bumalik siya sa Kanaan. Nakita sila ni Esau, bumalik siya sa tirahan ni Isaac. Pagdating sa Mesopotamia ay sa Kanaan ay ang anak na ni Jacob na dalaga na si Dina, anak niya kay Leah, ay dumalaw sa mga kababaihan doon sa Sikim. Si Sikim ay anak ni Hamor, na si Hamor ang pinuno doon. Ngunit si Dina ay ginahasa ni Sikim at ito napamahal na rin sa kanya. Nalaman ito ng kanyang mga anak ni Jacob ay galit na galit ko, kaya pinagpapatay nila ang lahat ng kalalakihan doon kasama si Sikim at saka si Hamor. O kaya dahil dalaga na si Dina noon, ay binata na rin si Jose nung time na yon. Dalaga na si Dina, ginasa si Dina, dalaga na. Binata na rin si Jose ng time na yon. Kung kaya kinausap siya si Jacob ng Diyos na papuntahin siya sa Bethel upang doon na magkampo, doon na siya tumira. So nag-pack up sila lahat. Dinala niya ang mga nasamsam nila sa Kanaan, ang mga babae, mga bata, mga kawan. At pagdating sa Bethel ay hindi rin nagtaga at sila'y umalis din. Yung pag-alis nila sa Bethel ay si Raquel noon ay buntis pala ni Benjamin at siya ay nanganak sa daan. At bago malagutan ng hininga ay naiskilang si Benjamin. Namatay si Raquel at inilibing ni Jacob sa tabi ng daan sa may papuntang Efrata. Ito yung kasaysayan nila mababasa sa Genesis chapter 35 verse 16 to 21. Ang kasaysayan ng pagsilang kay Benjamin. So, ang nilagay ko dito 16 si Joseph dahil sa Genesis chapter 37 verse 2, 17 si Joseph. Sa next page, 17 si Joseph nang siya nag-alaga ng mga kawan ng kanyang ama at sabi ng kanyang amang si Jacob, sundan mo yung mga kapatid dun sa Sikim na nag-alaga ng mga kawan. So sumunod naman si Joseph. At si Joseph ay nagagalit sa kanyang mga kapatid, pati si Jacob na rin nagagalit sa kanya dahil sa kanyang mga panaginip na ang lahat sila ay yuyukod sa kanya, pati ang kanyang ama, mga kapatid lahat, kaya nagalit sa kanyang mga kapatid at nais nakitli ng kanyang buhay. So pagdating niya sa Sikim, may nakita siya ng isang lalaki doon. Tinanong niya kung saan kaya nagpunta ang kanyang mga kapatid. Ang sabi ng lalaki, narinig ko na usapan nila ay pupunta silang Dotan, kung kaya pumunta si Joseph sa Dotan. At malayo pa ay nakita na si Joseph ng kanyang mga kapatid. Dito na itinuloy ang kanilang balak na nais nilang patayin si Joseph. Nung pagdating doon, nagmakaawa si Joseph, ngunit hindi ito kinaawaan ng kanyang mga kapatid. Si Ruben at saka si Huda ay naawa kay Joseph. Kung kaya si Ruben, ang sabi niya, huwag nating patayin, ihulog na natin sa balon na walang tubig. So hinubdan nila si Joseph at inihulog sa balon na walang tubig. Umalis noon si Ruben. At ang isip niya ay, pagbalik niya, iligtas niya si Joseph. Ngunit bago bumalik si Ruben, ay dumating ang mga Ismailita at mga ngalakal papuntang Ehipto. Ang sabi ni Judah, huwag natin patayin ang ating kapatid. Ibinta na lang natin sa mga Ismailita upang magkapera pa tayo. So bininta nila si Joseph sa halagang 20 pirasong pilak. Ito ang kasaysayan ni Joseph. 17 years si Joseph noon. Pagdating ng mga Ismailita sa Ehipto ay ibininta naman siya kay Potiphar na puno ng mga kawal ng paraon at puno ng tanod dun sa palasyo ng paraon. Ito ang kasaysayan ni Joseph. So kinalugdan si Joseph sa kay Potiphar. Yun nga lang, asawa ni Potiphar ay nagnanasa sa kanya at ito naman ay nagkaroon ng katuparan ang kanyang
pagnanasa, ngunit si Joseph ay umayaw, kung kaya napagbintangan si Joseph na nais ni Joseph na ang kanyang among bae ay pagsamantalahan. Yan ang bintang sa kanya, kung kaya ikinulong si Joseph matagal ng panahon. 17 years old si Joseph noon. Ngunit sa bilang nito, inabot pa siya ng 25 para dumugtong dito sa kamatayan ni Eber. Kung bakit ito nakuha, dahil ito may mga formula tayong gagamitin na magdudugtong dito. So, para ma-fill out ito, nung sa 54 si Joseph, si Jacob, ito na edad nila, 1 year ang pagitan, sa 54 hanggang 54. Dito may magkasabay, kaya meron ditong 22 years, may 22 years dito, 21 years, 21 years. Basta hindi lang lumampas sa 54 kung kaya nabuo ang chart na ito. At nagtapos ito dito sa, mahaba pa ito. Ngayon dito ko lang tatapusin sa area na ito, ang kamatayan ni Eber. Dahil dito lang dapat tayo, ngunit nasasako pa ang lugar na ito sa panahon ni Eber. O kaya pinasadahan ko na lang ito para magkaroon tayo ng ideya naman kung ano namang nangyari sa baba. Dahil kung dito lang, paano natin makukuha ang nasa baba? Paano natin malaman na meron palang katumbas ang kanilang mga taon ng mga araw ni Eber sa mga isinilang dito sa baba pa. Dahil mahaba ang buhay ni Eber, inabot pa siya ng mga anak ni Jacob hanggang sa 139 si Isaac, 79 naman si Jacob yung pagkamatay ni Eber sa edad na 464. 32 si Ruben, 31 si Simeon, 30 si Levi, 29 si Judah, 30 din si Levi, si Dan, dahil magkasabay sila sa aking ginawa. At si Naphtali naman ay 29 din naman si Judah, sabay sila sa aking ginawa. 28 si Gad, at 28 din naman si Isakar, ayon sa aking ginawa, na para tumugma lang dito sa 54 years. So ito yung mga edad nila. At 25 si Joseph noon. Dito sa panahon ni Joseph, doon siya sa bilangguan, ay kinalugdan siya ng kapitan ng bilangguan, kung kaya ang mga gawain ng bilangguan ay hindi na nakialam ang kapitan. Ipinaubayan na niya kay Joseph. Mayroong 2 tao galing sa palasyo, ang taga-dulot ng inumin ng hari at ang panadero ng hari. Ito ay nakulong at si Joseph ang natasang mangalaga sa kanila. And ito ay nanaginip ang dalawa, at yun nga ang panaginip nitong dalawa ay hinulaan ni Joseph ayon sa mga pinakita sa kanya ng banal na espiritu. O kaya nagkatotoo ang kanyang hula at ang sabi niya sa panangasiwa ng inumin ng hari, kung dumating ka na sa palasyo, huwag mo akong kalimutan. Ngunit hindi inaasahan na nakalimutan si Joseph ng asiwa ng inumin ng hari. At ng time na yon, ang panadero ng hari ay pinugutan ng ulo ayon sa hula ni Jose. At 2 years after, ay nagkaroon din ng panaginip ang paraon. Kung kaya ito na ang panaginip ng paraon, na may baka sa pampang ng ilog Nilo, matabang baka, at may umahon naman na napakapayat na baka, tigpipito. And ito ay kinain ang mga matatabang baka sa mga payat na baka. Itong istorya, hindi ko na pahabain. Ito na ako dahil sa itinapos ko na dito sa Generation Line Tracer na magdudugtong dito sa kamatayan ni Eber sa edad na 464. Sa episode number 3, nagtapos ako sa 600 years ni Father Shem. Ito'y katumbas ng 424.
ni Eber 424, at ito na ang pinakita ko noon kung paano kwentahin ang mga blanco na ito sa pamamagitan ng formula minus ay magkakaroon ito ng mga inputs. O kaya dito ako mag-umpisa sa bilang. Dahil meron na ito, itong mga pinakita ko noon sa mga nauna pa, kaya ito ginlagay ko ng dots. Ito yung time sequence, generation time sequence. Pwede itong 1 taon lang, pwedeng 100 taon, pwede 200 taon. Depende sa mga givens sa Biblia na may mga events na nangyayari na tutugma dito sa kanila. O kaya, kung meron namang panibagong adjustment, mag-adjust naman to lahat simula baba hanggang taas. O kaya, buo na ito, hindi ko na pakikialaman. Ipapakita ko lang sa inyo ito dahil napakalayo na ang lugar na ito kay Eber sa 464. Nung 464 si Eber ay wala ang taong buhay dito maliban pati si Abraham patay na, maliban kay Isaac at kay Jacob. Kung kaya kukunin ko yung time yung kamatayan ni Eber hanggang dito sa time ni Isaac at saka time ni Jacob, dahil patay na itong lahat ng may mga bilog, patay na ito. Ngunit ang pagkuha nito ay sa mga hindi nakasubaybay, sa mga nauna kong ginawa, ay the age of someone minus the age of someone when other one was born. So, si Eber ay 464, 34 ang kanyang edad noong isilang si Peleg na kasunod niya ng generation. Silang 34. 464 minus 34, ito ang 430. Si Peleg ay 430 dapat, ngunit napakatagalan niyang patay dito sa time na ito. Minus 430 minus 30 ang edad ni Peleg, nang isilang naman si Rio. Kaya itong edad nito ay 400 tong space nito. 400 minus yung edad naman ni Rio, 32, nang isilang si Sirog is 368. 368 naman nung minus 30 si Sirog nung isilang si Nahor. 368 minus 30 is 38. 38 minus 29 si Nahor nung isilang si Tera is 309. 309 minus 70 si Tera nung isilang si Abraham, Nakor at Haran. Ngunit si Abraham lang dito ang nakasulat. 70 is 239 si Abraham dapat, ngunit namatay siya sa edad na 175. Dito pa lang napakalayo na. Sa 239 minus the age of someone minus the age of Abraham, 100 na isilang si Isaac is 139. Dito na buhay pa si Isaac at 139 minus 60 nang isilang naman si Jacob is 79. Dito na ang kanilang edad. 79 minus 47 nang isilang naman si Ruben, o kaya 32. 32 minus 1 nang isilang naman si Simeon, 31. 31 minus 1, 30. 30 minus 1, 29. 29 is 30 at saka itong 30, ito pareho lang siya, dalawang magkasabay. Kung kaya mayroon ditong 30, 30, 29, 29, yung mga nagkasabay, 28, 28, 27, 27. Si Dina at saka si Joseph ay hindi na ito magkasabay, kaya 26 and 25 si Joseph. Sa edad na 30 ay naglingkod na nung nanaginip ang paraon, na parangalan si Joseph, at siya ang ginawang gobernador sa Egypto sa edad na 30 years. Okay, dito sa next topic, ito yung next topic na naman, ito yung literally given sa Biblia ay ang 430 years. Ang sabi doon sa Exodus chapter 12 verse 40 to 41,
na huling araw ng ika-430 years ay umalis ang bayang Israel sa bansang Ehipto. At nag-umpisa ang 430 years dito sa 139 years ni Isaac at 79 years ni Jacob. At itong generation line tracer na ito, ito yung umpisa sa 430 years. Ito yung nasasakop na sa 430 years hanggang dun sa pag-alis ng bayang Israel sa bansang Ehipto. Si Moises noon ay 80 years. 80 years dahil sa Exodus chapter 7 verse 7, 80 years si Moises at 83 naman si Aaron nang suguin ng Diyos pang kausapin ang Paraon. So next topic na ito. Ito na, hindi pa tayo nagbibilang. Ang bilang ito na, madali lang naman to eh. Ang pagbibilang ay ang generation time sequence. Ang pagitan nitong lines na ito yung time sequence nila dahil ang mga givens, depende dito sa mga givens, itong mga area ito yung mga givens dito sa ito yung mga gap dapat dito, ngunit pagdating dito kailangan natin itong gap naman dito ang ating bibilangin. So meron ng mga givens ng mga edad. Ang gap nito ay 99 to 100, so 1 year. 99 to 100, 39 to 40, 4 to 4 to 4 to 5, so 1 year ang gap, 1 year lang. Pagdating dito 7 years, from 100 to 107, so 7 years. Ito na yung time na nagkaanak si Jacob. Kaya ang gap dito halos 1 year na lang dahil sa para tumutugma tayo sa mga edad din sa taas at saka edad sa baba. Edad ni Jacob, edad ni Isaac, edad ni Eber, at saka edad ng mga anak ni Jacob dito sa baba. 1 year lang muna ang pagitan hanggang sa matapos dito sa kamatayan ni Eber. So ang isa pa para malaman natin kung tama ba itong inputs dito sa 439 minus 34 si Eber is 405. 405 minus 30 si Pilig, isilang si Rio, 375 minus 32 si Rio, isilang si Sirog, so 343 minus 30 si Sirog, isilang si Nahor, so 303 minus 29 is 284 minus 70 is 214. So ito yung edad niya, 214 minus 100 is 114 si Isaac, 114 minus 60 is 54 si Jacob, 54 minus 47, 54 minus 47 is 7 si Ruben, si Simeon 6, si Levi 5, si Judah 4, si Dan 5, si Naphtali 4, 3 si Gad, 2 si Isakar, 3 naman si 2 si Aser, 3 si Isakar, at 2 si Zebulon, 1 si Dina, siyang pagsilang kay Joseph. Ito na ang trend ng mga sequence na ito. Kaya ang pagbibilang ito na ang gap in between nitong mga species na ito, 1 year, 7 years, 7 dahil sa 100, 1 to 107, so 7. 1 uli, 107 to 108, 1 108 to 109, 1 year, 109 to 110, 1 year, 110 to 111, 1 year, 111 to 112, 1 year din, hanggang sa 113, 1 year. Hanggang sa mga 1 year na ito, hanggang sa dito sa 4 years, ang from 114 to 118, si Isaac, so 4 years. Si Eber naman ay 439 to 443, so 4 years din, so tama. 12 years, 443 to 455, 12 years. Dito naman sa itong area na ito,
118 to 130, so 12 years. Tama naman. 1 year, 4 years, 2 years, 2 years. Kaya ang total ito ay 40 years. Ito yung episode number 4. From 600 years ni Father Noah, ni Father Shem ay katumbas ng 424 ni Eber. At ang 424 ni Eber tumakbo pa ng 464 years, o kaya 40 years pa ang inabot. Ito na yung taon, ang gap from 424 to 464, 40 years ng kamatayan ni Father Shem. So, ang kamatayan ni Father Shem ay 2,148 years mula ng 6th day of creation. I-add ko itong 40 is 2,188 years. Ito na ang bilang mula 6th day of creation hanggang sa mga ng kamatayan ni Eber, 2,188 years. Kung ngayon mo lang nasumpungan ang channel na ito, inanyayahan ko kayong isubscribe ang channel na ito at i-like din ang channel na ito at pindutin ang notification bell upang maging updated kayo sa mga videos na ilalabas ko pa. Ng The Revelation of Time from 6th day to 1 AD. Ito yung episode number 4. Ang 40 years from 600 years ni Father Shem nung kanyang kamatayan hanggang sa kamatayan ni Eber sa edad na 464 years. Maraming salamat sa panunood. Pwede niyong i-share ito sa mga kaibigan kung magustuhan niyo ang video ito. Tapos na ako sa bahaging ito at ang isusunod ko ay ang 430 years na given sa Biblia sa Exodus chapter 12 verse 40 to 41 na huling araw ng ika-430 na taon ay umalis ang bayang Israel sa bansang Egypto. Sumayin niyo nawa ang pagpapala ng Diyos Ama sa pangalan ni Jesucristo. Amen at amen.